Huwag ka munang mag-expect ng phone na pang gaming o sobrang bilis sa lahat ng task. Pero kung hanap mo ay entry-level phone na sulit sa 3K hanggang 5K, ito yung listahan na hindi mo dapat palampasin. Dahil pag-uusapan natin ang top 5 practical phones ngayong 2025. Mga phones na kayang sabayan ang social media, messaging, browsing, light gaming at multitasking nang hindi nabubutas ang bulsa mo. At syempre, may bonus pick din tayo para sa mga gusto ng mas malaking storage at mahilig sa multitasking. Kaya kung gusto mong sulit ang bawat piso mo, make sure na panoorin mo to hanggang dulo. By the way, in any order to dahil magkakaiba sila ng highlight at presyo. Sa number 5, andyan ng Realme C71. Meron itong 6.67-inch HD Plus IPS LCD display na may 264 ppi at 120Hz refresh rate. Malaki na to para sa daily use, kaya komportable ka sa panonood ng videos, pag-scroll sa social media o kahit sa light multitasking. Yung brightness na 725 nits, sapat na yan para sa indoor use at medyo malinaw pa rin kapag nasa labas ka. Pero syempre, wag mong expect na super visible under direct sunlight. Still, okay na siya for casual outdoor use. Ang 120Hz refresh rate naman, yan ang isa sa mga standout sa display. Smooth ang transition sa bawat swipe, kaya kung mahilig kang mag-scroll sa Facebook o YouTube Shorts, mararamdaman mo talaga na mas fluid kumpara sa typical na 60Hz screen. Kaya kung gusto mo ng display na smooth sa daily browsing at maganda sa media viewing, sulit na sulit tong panel na to. Sa loob, meron tong Unisoc T7250 na paired sa 6GB RAM at 128GB storage. At pwede mo pang dagdagan hanggang 1TB via micro SD card. Hindi ito para sa heavy gaming ha, pero sa daily use tulad ng messaging habang nanonood ng videos o nagmo-multitasking sa social media apps, kaya nitong i-handle yan ng maayos. Plus, naka-Android 15 na siya out of the box. Sa camera, may 50 megapixel main at 5 megapixel selfie shooter. Hindi ito pang pro photography, pero sapat na sa casual shots at video calls. Kung gusto mo lang naman mag-picture para sa documentation o content uploads, maayos na ang output nito. Pagdating sa battery, dito talaga bumawi ang Realme C71. Meron itong 6,300 mAh capacity. Ito yung pinakamataas sa buong listahan. Para sa average daily use tulad ng social media scrolling, messaging at light video streaming, kaya nitong tumagal ng buong araw. At sa ibang users, pwede pang ang umabot hanggang 2 days. May IP64 dust and splash resistance at military grade shock resistance for extra protection at mabibili mo sa presyong 5,400 pesos. Kaya kung gusto mo ng phone na may malaking battery, smooth display at solid durability, sulit ang Realme C71 para sa daily use. Recommended ko rin to para sa mga rider o yung mga delivery partner. Sa number 4 naman, andyan ang Redmi 15C. Meron itong 6.9-inch HD Plus IPS LCD, ang pinakamalaking display sa list. Protected pa ng Gorilla Glass 3. Kaya kung madalas kang nanonood ng YouTube o Netflix o mahilig magbasa ng long post at articles, sulit ang laki ng screen nito. Tapos 120Hz refresh rate din na nagbibigay ng smooth scrolling experience. Sa chipset, gamit nito ang Helio G81 Ultra paired with 6GB RAM at 128GB storage. Expandable din hanggang 1TB. Kaya nitong sabayan ang light to moderate multitasking tulad ng pag-check ng social media habang may nakabukas na email o browser. Sa camera niya, may 50 megapixel main at 8 megapixel selfie, which is sapat na para sa clear photos at decent video calls. Sa battery, meron kang 6,000 mAh capacity na may 33 watts fast charging. Sa average usage, kaya pang buong araw na productivity o entertainment at mabilis pa rin mag-charge. Protected din ito ng IP64 dust and splash resistance. Kaya kahit matalsikan ng tubig, may peace of mind ka. May SRP na 5,500 pesos. Kaya kung priority mo viewing at content consumption, swak ang Redmi 15C sa budget. At dahil nga ito yung may pinakamalaking display sa list, maganda tong pangregalo para sa mga parents or
or sa lolo at lola natin. Sa number 3, andyan ang Poco C71. May 6.88-inch HD Plus IPS LCD, 120Hz refresh rate at 600 nits brightness. Well, malaki din ang screen nito at smooth gamitin. Kaya kahit sa daily browsing, YouTube o online shopping. Gamit din nito yung Unisoc T7250 kasama ang 4GB RAM at 128GB storage. Pwede mo din itong dagdagan hanggang 1TB. Hindi siya pang heavy gaming pero kaya niya ang basic multitasking at social media use ng walang lag. Sa camera may 32 megapixel main at 8 megapixel selfie, which is sapat na para sa casual photos at video calls. Hindi ito pang malakasang photography pero okay na sa mga nagdo-documents ng daily moment. Paalala lang, kung camera ang priority mo, piliin mo lang sa listahan yung may 50 megapixel main camera. Pero again, huwag kang mag-e-expect ng sobra-sobra dahil masasaktan ka lang. Kasi real talk, sa ganitong presyo, pare-pareho lang ang quality ng sensors nila at wala talagang standout. Meron din tong 5,200 mAh battery with 15 watts charging na above average yung battery sa ganitong presyo. Kaya nitong tumagal ng buong araw sa light task. Protected din to ng IP64 dust and splash resistance at may presyo yung 3,400 pesos. Kaya kung gusto mo ng pinaka-affordable sa list pero may decent specs, eto na yung pinakabagay sa'yo. Sa number 2 naman, nandyan ang Itel CT100. May 6.75-inch HD Plus IPS LCD na may 90Hz refresh rate at 700 nits brightness. Sakto to sa daily use, malinaw sa indoor setup at readable pa rin sa labas basta hindi direct sunlight. Sa chipset, gamit din ito ang Unisoc T7250 paired with 8GB RAM at 128GB UFS 2.2 storage. Ito naman ang highlight ng phone na to dahil ang UFS 2.2 ay mas mabilis mag-load ng apps at mag-transfer ng files kumpara sa typical eMMC storage. Kaya perfect to sa mga user na maraming apps o files sa phone. Sa camera may 13 megapixel main at 8 megapixel selfie. Saktong-sakto lang sa mga video calls at casual photos. Hindi pang social media content creator pero okay sa documentation at communication. May 5,200 mAh battery with 18 watts charging. At syempre may IP64 dust and splash resistant din na dagdag protection. May SRP na 4,800 pesos. Kaya kung gusto mo ng mabilis mag-load na phone at kaya ang multitasking sa daily use, sulit na sulit ang Itel CT100. Ito naman yung bonus phone natin, ang Itel P55. Perfecto para sa mga gusto ng malaking storage at madalas nagmumultitask. Sa price kasi na 4,600 pesos, meron ka ng 8GB RAM at 256GB storage. Kaya kahit madami kang apps, photos at videos, bagay na bagay to. Ideal to sa mga estudyante o office user na gusto ng phone na kaya mag-handle ng multiple apps nang hindi bumabagal. Sa under 5K, bihira ka makakahanap ng ganito kalaking RAM at storage. At sa number 1, andyan ang Samsung Galaxy A06 5G. May 6.7-inch PLS LCD na may 90Hz refresh rate at 262 ppi. Sakto to para sa viewing, browsing o light gaming. Sa loob, gamit nito ang MediaTek Dimensity 6300 paired with 4GB RAM at 128GB storage. Expandable pa yan hanggang 1TB. Mas mabilis ang CPU nito, mas efficient sa power at may 5G support. At eto na din yung masasabi kong phone na pinakamurang 5G ngayon. Sa camera, may 50 megapixel main, 2 megapixel depth at 8 megapixel front. Sa battery naman, may 5,000 mAh capacity at 25 watts charging. At eto yung malaking plus, may 4 major Android upgrades ka pa. Ibig sabihin, future-proof to pagdating sa software support. May SRP na 4,800 pesos. Kaya kung gusto mo ng pinaka-advanced sa list at may 5G connectivity, solid pick ang Galaxy A06 5G. So kung ikaw ang papipiliin sa 3K to 5K budget, alin sa top 5 phones na to ang kukunin mo? Ang Realme C71 para sa biggest battery, baka naman yung Redmi 15C para sa largest screen, o kaya naman yung Poco C71 para sa budget choice, o kaya Itel CT100 para sa fast storage at multitasking. Hindi kaya Itel P55 para sa malaking storage o Galaxy A06 5G para sa future ready setup. Paki-comment naman sa baba kung alin ang gusto mong daily use.